ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng superhero ay may kapa. Yung iba ay makikita natin sa katauhan ng isang ordinaryong tao na mayroong ginintuang puso. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba sa superhero? Dear Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa superhero? Kung ako ang tatanungin ay oo. Kasi noong bata ako ay marami na akong nabasang comics at napanood na pelikula na puro may kinalaman sa mga superhero. Minsan na rin akong nainggit sa kanila dahil may mga superpowers sila na sana'y meron din ako. Pero habang nagkakaedad ako ay napatunayan ko na hindi sila totoo. Pero yung pagiging superhero ay totoo yun dahil kahit ordinaryong tao ay pwedeng maging tagapagligtas. Yan ang gusto kong ibahagi sa istorya ng buhay ko kaya napasulat ako sa inyong istasyon, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Felix. Nickname ko. 34 years old, taga Benguet, Mountain Province. Pero kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Maynila bilang IT consultant sa isang pribadong kumpanya. Meron po akong anak na lalaki na nagbansag sa aking superhero. Nung una ay hindi ko maintindihan ang ibig sabihin noon pero pinarealize sa akin ng anak ko kung paano ko siya iniligtas dahil naging tatay niya ako. Pero kung babalikan ko ang nakaraan ay hindi po yun yung unang beses na nagpaka-superhero ako sa isang tao. Nagawa ko na yon sa classmate at best friend kong si Hera, Papa Dudut. Oo, ilang minuto na ako rito. Akala ko hindi ka napupunta. Sorry na. Dumaan pa kasi ako dun sa may burgeran. Daming tao. Bumili ako nitong paborito natin. Oh, sa'yo isa dyan. Walang hot sauce yan. Alam kong hindi mo gusto maanghang. Dali, kunin mo na. Gutom na ako. Wow, salamat. Nag-abala ka pa. Walang anuman. Urong ka, tabi tayo. Ayan. Pero bakit may pa-burger? May nangyari ba? Seryoso ba yan? Oo. Kaya nga nagtatanong ako. Pa-thank you ko yan kasi tinulungan mo ako mag-review sa exam natin kahit last minute. Salamat talaga Felix ha. Kasi siguradong wala akong masasagot kanina sa exam natin. Babagsak talaga ako. Walang anuman. Pero ano ba kasi nangyari? Bakit di ka nakapag-review? Ilang beses na ako nag-remind sa'yo na malapit ng exam natin. Nung midterm hindi ka rin nakapag-review. Yun na nga eh. Kasalanan ko naman pero nakakainis kasi sa bahay. Ang ingay, lalo na umuwi ng lasing si kuya. Ayun, umalis na lang ako tumambay sa tindahan dun sa kanto namin. Sakto, nakita ko yung dati kong kaklase nung elementary kaya nakipaglaro na lang ako ng mobile games. At hulaan mo, nanalo ko. Inuna mo pa yung paglalaro ng mobile games kaysa mag-review? Hindi ka ba nakikinig? Maingay nga sa bahay. Oo, pero sana tsinaga mo pa rin. Dinala mo sana yung reviewer mo sa tahimik na lugar tapos doon ka nag-aral. Ayos na yun, nandiyan ka naman eh. May nasagot naman ako kanina sa exam. Ay, ang akin lang, paano kung wala ako? Paano ka na lang? Sino na lang tutulong sa'yo? Kung bagsak, di bagsak. Mapipigilan ko ba kapalaran ko? Hira naman. Biro lang. Pero, saan ka ba kasi pupunta? Halimbawa lang naman. Sus, may pasabi-sabi ka pa na kung wala ako, paano ka na lang? Alam ko naman na gustong-gusto mo yung kurso natin.
Ako lang talaga yung ayaw sa IT. Kasi ano ba naman yung alam ko sa mga inaaral natin? Sakit sa ulo, dagdag pa sa problema ko. Ay, airmats ko lang naman talaga may gusto na aralin ko yan, kaya tsinatsaga ako na lang kahit hindi ko gusto. Nakikita ko naman pagsisikap mo. Kaya nga hanggat kaya ko, tutulungan kita. Di ba gano'n naman ang magkaibigan? Hindi nagiiwanan? Yun naman pala, BFF tayo. Alam kong makakaya ko kasi nandyan ka lang sa tabi ko. Di ka naman mawawala, di ba? Ha? Hindi. Akin na kamay mo. Bakit? Magpipinky promise kasi tayo, dali na. Corny naman yan. Ayaw mo ba o magtatampo ko sa'yo? Oh, ayan na. Basta, promise mo sa akin na hindi mo ko iiwan. Na magiging mag-best friend tayo habang buhay. Kasi, ikaw yung real-life superhero ko. Sagot, Felix! Promise. Walang bawian ha? Oo. Baka kasi bawiin mo pa tong burger na binigay mo sa akin. Grabe ka, hindi ako ganun, oy. Biro lang. Ikaw naman. College classmate kami ni Hera sa kursong Information Technology Papadudot. Pero best friend ko na rin siya at kababata. Noong time na yon ay sa Baguio City kami nag-aaral dahil nakatira ko sa lola ko sa side ni mama. Doon ko nakilala si Hera. Magkaklase kami nung elementary hanggang second year high school tapos parehong university ang pinasukan namin nung college. Pero sa second semester na ng unang taong ko sa kolehiyo siya naging kaklase. Bali nag-transfer po si Hera sa IT from HRM. Ayaw daw kasi ng mama niya yung kursong kinuha niya kaya kahit wala siyang kalamalam sa computer at technology ay sinunod niya ang gusto nito. Kaso'y halatang hindi talaga gusto ni Hera ang ginagawa niya at kitang-kita yon sa school performance niya papadudot. Kaya bilang matalik na kaibigan ay ginawang ko ng pabor si Hera para naman hindi siya bumagsak sa klase namin. Maganda po si Hera, bagay sa kanya ang pangalan niya. Parang diyosa. Artistahin at balingkinita ng pangangatawan. Matapang din po ang personality niya at tipong hindi papatalo at hindi mo maaabuso. Natatandaan ko noong nasa grade 3 pa lamang kami, siya yung nagtanggol sa akin sa mga batang nambubuli sa akin, papadudot. Patpatin kasi ako noon sa kasipunin kaya tampulan ako ng tukso at pangungutya. Simula noon ay naging close na kami ni Hera at lihim ko na nga siyang hinangaan. Kasi wala namang pinapanganak na perpekto. Ang tinutukoy ko ay yung pamilyang kinalakhan ni Hera. Hiwalay ang parents niya, papadudot at nasa pangangalaga siya ng mama niya. Lasinggero at sugarol kasi ang papa niya tapos madalas pa sila nasakta ng mama at mga kapatid niya. Pangalawa si Hera sa 4 na magkakapatid. Meron siyang kuya na 10 taon ang agwat sa kanya pero hindi rin niya kasundo. Kaya nga bago kami noon nagkakilala, sabi niya galit siya sa mga lalaki. Pero iba raw ako, papadudot. In fact, parang kuya na raw ang turing niya sa akin. Nalungkot po ako noon kasi gusto ko na nga siya ng higit pa sa isang kaibigan. Kaya nga noong makahanap ako ng pagkakataon ay nagtapat ako sa kanya ng feelings ko. Buti naman nag-chat na siya. Grabe. 3 days akong di kinausap. Kanino ko pa napapansin na ang lapad ng ngiti mo dyan sa cellphone mo ah? Grabe ka naman. Kung malapad, edi sana napunit na tong maganda kong muka. Sayang naman niya maganda mo mukha kung mapupunit lang, di ba? Ewan ko sa'yo. Sinakyan mo naman trip ko. Maganda ka naman talaga, kaya nga dami nagkakagusto sa'yo. Uy, sino may sabi niyan? Halata naman eh. Sa klase pa lang natin, dami na nagkakandarapang manligaw sa'yo. Tapos sikat ka rin sa campus natin. Swerte ko lang kasi mag-BFF tayo. Kaya nakakalapit ako sa'yo. Bakit naman hindi? Hira lang pangalan ko pero hindi ako Diyosa para walang makalapit sa akin, no?
Huwag ka nga magsalita ng ganyan. BFF kita kasi BFF kita. Magkaibigan tayo. Sanggang dikit. Hanggang pagkakaibigan na lang ba talaga yung pwede nating maging relasyon? Ha? Ano ibig mo sabihin? Gusto mo bang maging kapatid ko? Kasi kung oo, parang kuya ng turing ko sa'yo, diba? Kahit na ako yung nagtanggol sa'yo nung grade 3 tayo. Nangaasar ka naman eh. Seryoso ko dun sa sinabi ko. Alin? Yung kung hanggang pagkakaibigan na lang ba talaga yung pwede na maging relasyon natin? Oo. Gusto kasi kita, Hira. Hindi lang pala gusto. Tingin ko mahal na kita. Nang higit sa isang kaibigan. Okay, pero… Pero wala akong pag-asa. Kasi sino ba naman ako para magustuhan mo, di ba? Hindi sa ganun, Felix. Tsaka wag mo nga sabihin yan. Hindi ka lang basta kung sino. Kaibigan kita. Pero meron kasi akong ibang gusto ngayon kaya hindi tayo pwede. Kung wala kang ibang nagugustuhan, magugustuhan mo ba ako? Ay, alam mo okay ka naman. Matalino. Pero hindi kasi yun yung tipo ko eh. Kilala mo naman ako, diba? Magkaibigan tayo. Gusto ko yung medyo bad boy ang datingan. Ayoko ng mga nerdy at palaaral kasi boring sila kasama eh. Tapos na yung klase pero tungkol pa dun yung pinag-uusapan. Ibig sabihin, boring pala ako? Hindi, pero… Ay, basta. Pasensya ka na kung hanggang pagiging BFF lang talaga yung turing ko sa'yo. Sana maintindihan mo. Naiintindihan ko naman. Alam ko rin na hindi ko pwedeng ipilit yung isang bagay. Baka magresulta lang to ng pagkasira ng friendship natin. Mas hindi ko yun kakayanin. Ayoko rin masira ang friendship natin kasi nag-promise ka sa akin noon na hindi mo ako iiwan. Oo nga pala. Munti ko nang makalimutan yung promise kong yun. Buti pinaalala mo. Siyempre, ako pa ba? Uy, nag-chat siya! Siya ba yung sinasabi mong nagugustuhan mo? Oo. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kanya? Saka na, kapag naging kami. Medyo suplado kasi tong lalaking to tapos gustong-gusto pang hinahabol ng mga babae. Palibasa, gwapo. At swerte niya kasi patay na patay ako sa kanya. Okay lang naman mag-boyfriend. Huwag mo lang pababayaan pag-aaral mo. Teka lang, parang pinapangatawanan mo na talagang pagiging kuya mo sa akin ah. Hindi no, nagpapaalala lang ako. Siyempre, alam ko yon, kuya. Salamat sa paalala mo, kuya. Ay, pwede ba? Wag mo nga akong tawaging kuya. Binasted mo na nga ako tapos kukuyahin mo pa ako. Ay, sorry naman po. Libre na lang kita ng burger. Gusto mo? Sige, pero palagay mo ng hot sauce sa akin ha. Para mas damo ko yung anghang kaysa sakit. Para ka talagang sira. Tara na nga. Masakit na marinig na wala akong pag-asa kay Hera kasi nakikita niya lamang ako bilang kapatid Papa Dudut. Ayoko pong tanggapin ang bagay na yon dahil nga gustong gusto ko siya. Pero alam ko na walang kwenta ang pagmamakaawa ko at baka tuluyang masirang pagkakaibigan naming matagal kong iningatan at prinotektahan kapag pinilit ko siyang magustuhan ako. Kaya kahit makirot ang puso ko, unti-unti ko pong tinanggap na hanggang doon na lamang kaming dalawa. Na kaibigan lang talaga ang papel ko sa buhay niya. Nag-move on po ako sa kanya na naging resulta para mabawasan ang closeness namin. Pero hindi ko alam na mas naging malapit na pala si Hera doon sa lalaking sinabi niya na nagugustuhan niya. Hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin sa buhay niya pero huli na nang mapansin ko ang mga komplikasyon nito. Napabayaan po niya ang pag-aaral niya, Papa Dudut. Nalaman ko na lamang na marami siyang major subjects na bagsak na. Pero ang pinakamalalang ginawa niya ay yung tumigil siya sa pag-aaral para makipag-anan sa boyfriend niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas po ang mahabang panahon, Papa Dudut. Nakagraduate po ako at wala na rin po akong balita pa kay Hera. Hindi ko na rin po siya hinanap dahil mas nagtuon ang atensyon ko sa trabaho at paglipat sa Maynila. Pangarap ko pong mamuhay sa syudad that time pero aaminin kong walang gabi
Simula nang umalis sa Baguio ang best friend ko na hindi ko siya iniisip. Nagka-girlfriend ako pero hindi rin kami nagtagal kasi alam ko sa puso ko na nakatali pa rin ako kay Hera. Matagal ko pa rin siyang iniisip at mahal na mahal ko siya kahit may pamilya na siya ng mga panahong yon. Pero wala naman po akong planong palawigin ang pag-ibig ko sa kanya. Bale, sinasanay ko lang po ang puso ko na mapag-isa para makalimutan ko na siya. Pero mapaglaro po ang tadhana, Papa Dudut. Ni sa hinaga pa hindi ko naisip na posible kaming magkita ni Hera pero nangyari yon. Nang minsan ko siyang makita sa isang fast food nung isang beses akong nag-drive-thru. Siya po ang crew na naka-assign doon at kumuha ng order ko, Papa Dudut. Siya pa rin yung Hera na masayahin at maganda at siya pa rin yung kababata ko, dating kaklase at best friend na minahal ko. Masayang masaya ako na nakita ko ulit siya pagkalipas ng mahabang panahon, Papa Dudut. At bagaman saglit lamang yung interaction namin, laking gulat ko kasi sinulat niya pala sa resibo ang contact number niya. Doon na po ulit nagsimula ang communication namin. Niyaya ko siyang lumabas noong nalaman kong wala naman siyang asawa o kinakasama. Nako, hindi ba mahal dito, Felix? Wala pa kasi kaming sweldo eh. Kalma, sagot ko to. Order ka lang ng mga gusto mo. Talaga? Sige, kaso mamaya na kasi ang dami pa nito mga in-order mo. Parang hindi ko yata kayang ubusin to. Pwede bang i-take out? Oo, pero wag mo na munang isipin yon. I-enjoy mo na lang tong mga pagkain. Masarap yung steak nila, tapos yung… Ito? Oo, favorite ko. Mamaya order tayo ng dessert. Kumain ka rin, ano ka ba? Hindi ko to mauubos lahat. Saluhan mo ko. Tama ka. Masarap nga. Sabi sa'yo eh. Hindi ka ba talaga kakain? Busog ka? Ayos lang ako. Kakain din ako maya-maya. Natutuwa lang kasi ako na nagkita tayo ulit pagkalipas ng ilang taon. Ako rin no. Tagal din ng huling beses na nakita kita tapos nawala na ako ng balita sa'yo. Kumusta ka na ba? Mabuti naman ako. Maraming nangyari pero na-survive naman. Ganun naman ang buhay, di ba? Sa bagay, ako rin eh. Daming nangyari pero nairaos naman. Ganda na siguro ng trabaho mo kasi tingnan mo, may kotse ka pa. Tapos ako, hamak na service crew sa fast food. Nahiya talaga ako nung nakita kita nung araw na yun pero sinantabi ko na lang kasi nanaig yung pagkamiss ko sa'yo. Marangal na trabaho ang pagiging service crew. Oo, marangal nga at malaki ka mo yung papel na ginagampanan namin pero maliit naman ang sweldo tapos mabigat pang trabaho. Ay, kung natapos lang sana ako nun sa pag-aaral, baka nasa opisina ako at hindi tagalinis ng mesa ng mga customer na tapos nang kumain. Kasalanan ko naman kasi mas pinairal kong puso ko. Sumama ako sa maling lalaki. Nakarma tuloy ako. Hindi naman siguro sa ganon. Yun na rin yun. Tanggap ko naman. Mabuti nga, hiniwalayan ko na yung baliw na yun kasi kung hindi, baka nakabaon na ako sa lupa. Ganon katindi yung ginawa niya sa'yo? Oo, kulang na lang gawin akong punching bag. Masahol pa, pati anak namin sinasaktan niya. Kapag nakakainom siya, nawawala sa katinoan yung taong yun. Sa amin binubunton yung galit niya na hindi ko mawari kung saan galing. Pero ganon na ba siya dati? Hindi. Bait-bait niya sa akin nung una pero nasa loob pala kulo niya. Tapos hindi lang niya kami sinasaktan ng anak ko nambababae din siya. May isang beses na huli ko sa nirerentahan pa naming apartment, naglalampungan habang tulog yung anak namin. Napakawalang hiya. Nagwala talaga ako noon, grabe. Kung alam mo lang, kulang na lang pumutok ugat ko sa ulo sa galit. Nakaka-stress. Hindi ko ma-imagine na may mga ganyang lalaki. Yun bang nasa kanila na lahat tapos pinipili pang magloko? At masahol pa manakit. Dapat pinakulong mo para matuto. Dapat sa kanya nabubulok sa bilangguan. Ayos na yung nakaalis kami ng anak niya sa poder niya. Ligtas na kami sa kanya. Sa bagay, pero kumusta naman kayo ng anak mo?
Ay, ayos lang. Niraraos ko yung araw-araw namin. Nasaan pala siya? Sino nag-aalaga sa kanya? Yung kapitbahay namin mag-asawang walang anak, iniiwan ko siya doon kapag may trabaho ako. Bababait naman mga yon. Parang tunay na anak turing nila sa anak ko. Sila rin yung may-ari nung maliit na kwartong inuupahan namin mag-ina. Ganun ba? Buti na lang merong mga tao na marunong magmalasakit. Oo nga. Hindi pa rin kami kawawa. Ay, gusto mo bang makilala anak ko sa ibang araw? Oo naman. Punta ako sa bahay nyo. Sige, pero hindi masyadong maganda yun ha. Baka mag-expect ka. Ayos lang, ikaw naman. Siya, kumain ka na rin. Tapos, ikaw naman magkwento kung ano nangyari pa sa'yo. Hindi po ako mapakali ng araw na magkikita na kami ni Hera. Iba pa rin kasi sa personal, Papa Dudut. Lalo na at nakakausap mo yung isang tao kesa sa text at chats lang. Kaya nga ng araw na yon ay hindi maalis sa kanya ang titig ko. Pansin ko rin naman na hindi mabura ang ngiti sa kanyang labi habang kausap ako. Pero aaminin kong magkahalong lungkot, galit at saya ang mga damdaming namutawi sa akin ng panahon na yon. Lungkot at galit nang malaman ko ang naging sitwasyon ng best friend ko sa kamay ng dati niyang kinakasama. At masaya dahil sa wakas ay nakalaya na siya rito. Malaki po ang pagpapahalaga ko sa pagkakaroon ng buong pamilya. Ngunit hindi ko kinokonsidera kapag mayroong pang-aabuso o mapang-abuso sa loob ng sambahayan. Bukod doon ay natuwa rin ako kasi nasa kustudiya ni Hera ang anak niya sa dati niyang live-in partner. At nung sabihin niyang ipapakilala niya ito sa akin ay hindi na nga po ako nag-atubili pa. Kahit na ayaw ni Hera ay bumili pa rin ako ng regalo para sa anak niyang lalaki. Papa Dudut, dumating po yung araw na nakita ko na yung bata at masasabi kong gwapo ito. Napakaganda ng mga mata ng manang-mana sa kanyang ina. Tisoy pero pansin ko na may pagkapatpatin. Doon ko na naisip na marahil ay sumasana sila sa pagkain dahil nakwento nga ni Hera na hirap sila sa buhay. Mahiyain po ang anak niya noong una pero unti-unti ay nakuha ko naman ang loob ng bata kaya masaya po ako. Marami akong iniisip ng panahon na yon. Una na doon ay yung kung paanong nagagawa ng iilang lalaki na iwanan ang kanilang pamilya dahil sa bisyo o pagkakaroon ng iba. Hindi kasi makatarungan lalo na kung ang mga batang higit na maaapektuhan. Kaya nga matapos ang pagkikita naming yon ng anak ni Hera ay nangako po ako sa sarili ko na aalagaan ko silang mag-ina. Simula noon ay lagi na akong sinasama ni Hera sa kanila para makita ang anak niya na pinapaalaga lamang niya sa kapitbahay nila. Nagpatuloy po ang ganong sistema namin ng isang buwan at umabot na nga sa puntong pinag-usapan sa lugar nila na ako ang ama ng anak ng best friend ko. Humingi po ng paumanhin sa akin si Hera pero sa isipan ko walang kaso na pagkamala nila akong tatay ng batang hindi nanggaling sa akin. Dahil may bahagi sa puso ko na talaga namang napalapit na sa kanya ng husto. Kaso isang araw, noong nasa bahay na naman nila ako ay napansin kong tahimik ang anak ni Hera at ayaw lumapit sa akin, Papa Dudut. Pinagtaka ko yon kasi close na kami ng bata. Ilang beses ko siyang inamo at sa huli lumapit din siya sa akin at gano'n na lamang ang gulat ko nang ma-inspeksyon ko ng malapitan ang kanyang katawan. Meron po siyang malaking paso sa kanyang kamay. Gabi na, bakit nasa labas ka pa? Wala lang, may kachat lang ako. Katrabaho ko. Hindi ka nilalamig? Hindi naman. Halika, upo ka sa tabi ko. Sige. Tulog na pala si Maxi. Napagod yata sa laro namin. Yung anak mong yon, ang kulit din. Sinabi mo pa. Pero sana di ka niya masyadong pinagod. Anong oras na ba? Uwi ka pa niyan sa inyo? Oo. Wag na, dito ka na magpalipas ng gabi.
May mahihigaan naman dun sa bangko kung ayos lang sa'yo. May foam, bibigyan kita kasi baka sumakit likod mo. Baka kasi mamaya kung ano pa mangyari sa'yo, konsensya ko pa. Sige, doon na lang ako sa bangko. Hira, may nakita pala akong paso sa kamay ni Maxi. Na paano yun? Hindi pa sinabi sa'yo ni Maxi? Wala siyang sinabi sa akin. Tinatanong ko pero nanahimik lang siya. Kasi aksidente kasi yun nangyari. Natapunan siya nung mainit na tubig sa cup noodles na kakainin niya. Kasalanan ko kasi hindi ko siya binabantayan kaya ayun, nadisgrasya siya. Ganun ba? Oo, pero ginamot ko na naman yun. Binilahan ko ng pamahid doon sa butika para sa paso. O okay na rin pagkaraan ng ilang araw. Buti naman. Di ko lang talaga mapigilang mag-alala. Malikot din naman kasi siya kaya nangyari yun. Tsaka nung bata pa siya, mas malala pa dyan nangyari sa kanya. Mantakin mong kamuntik ng maputulan ng daliri kasi nakialam sa kutsilyo na pinanghihiwa ko sa sayote. Nagbanyo ako nun. Sakit talaga sa ulo pero anak ko kaya kailangan kong pagtiyagaan. Pero masaya magkaroon ng anak, di ba? Masaya na masarap. Tapos minsan mahirap at nakakainis. Pero sabi ko nga, tiyagaan lang. Papasaan din at lalaki yan tapos magugulat ka na lang kasi lumalaban na sa'yo. Pero sa nakikita ko, mabait na bata si Maxi. Napalaki mo siya ng tama. Salamat. Hindi ako perpektong nanay pero may paki naman niyang anak ko. Kahit na kamukha niya yung damuho niyang ama at sa tuwing tinitingnan ko siya, naaalala ko bawat latay ng lintik na yun sa balat ko at suntok niya sa mukha ko. Sensya ka na, Felix. Masyado akong emosyonal. Naiintindihan ko naman yun. Hindi madali yung pinagdaanan mo. Kaya di rin kita masisi kung naaalala mo kay Maxi yung tatay niya. Pero gusto ko lang sabihin na magkaibang tao sila. Alam kong mabait na bata ang anak mo. Hindi siya mananakit katulad ng ama niya pag lumaki na siya kasi ikaw ang nanay niya. Ikaw ang nagpalaki sa kanya. Sana nga magdilang anghel ka kasi pag nagkataon, nakaugali niya yung tatay niyang demonyo. Aba, ngayon pa lang puputulin ko na sungay niya tapos ilalaga ko at ipapainom ko sa kanya yung sabaw. Hira naman. Huwag ka magsalita ng ganyan, baka marinig ka ng anak mo. Sabi mo tulog na siya, di ba? Oo, pero… Tulog mantika yun, hindi yun kaagad nagigising kaya huwag ka na mag-alala dyan. Tsaka parang hindi mo ako kilala. Ganito na talaga ako magsalita kahit nung mga bata pa tayo. Maiba tayo. Sure ka bang walang naghahanap sa'yo? Sino naman maghahanap sa akin? Jowa! Wala ka ba talagang jowa o kahit man lang nililigawan? Wala. Ayaw mo talagang maniwala, no? Don't tell me kasi mahal mo pa rin ako. Ganun na nga. Hindi naman nawala yon kahit matagal na panahon na ang lumipas. Seryoso ba yan, Felix? Paano na lang kung hindi na pala tayo nagkita? Baka kasalanan ko pa kung bakit wala ka pa ring asawa ngayon. Hindi mo naman kasalanan kasi choice ko yon. Sinubukan ko naman pero hindi ko talaga kayang kalimutan ka. Ganun ba? Buti na lang hinintay mo ako kasi na-realize ko na sana sa'yo na lang ako nagkagusto. Pero hindi pa naman huli ang lahat, 'di ba? Hindi pa. Mabuti kasi hindi na lang ikaw yung may gusto. Gusto na rin kita. Papa Dudut, hinalikan po ako ni Hira ng gabing yun at aaminin kong kulang na lamang ay sumabog na ang puso ko sa matinding galak. Kasi sino ba naman ang hindi matutuwa matapos kong malaman na may gusto na rin sa akin ang babaeng gusto ko. Nagpatuloy po ang pagkakamabutihan naming dalawa hanggang sa may mangyari sa amin. Pero tuloy-tuloy ko pa rin pong nakikitaan ng sugat o pasa sa katawan ng kanyang anak at lagi-lagi lang ding sinasabi sa akin ni Hira na bunga yon ng kalikutan ni Maxi. Gusto ko pong maniwala sa sinabi ng best friend ko pero nag-aalinlangan po ako, Papa Dudut. Ewan ko ba pero parang may bumabagabag sa kalooban ko. Magkaganon pa man ay ayokong tumalon sa konklusyon lalo na at alam kong hindi niya magagawang sakta ng sarili niyang anak.
Matagal ko nang kilala si Hira at hindi siya mapanakit na klase ng tao. Hindi siya mapang-abuso. Oo, biktima siya ng masamang kahapon pero hindi ibig sabihin ay magiging gano'n na rin ang kapalaran niya at ang masahol pa ay ipapamana niya ito sa kanyang anak. Kung aaminin kong nagbubulag-bulagan ako, Papa Dudut, ay mahirap tanggapin. Dahil hindi ko lang isang beses nakita ang bahid ng pagmamaltrato sa anak ni Hira, kundi maraming beses pa. Naniwala po ako na gawa lamang yon ng aksidente dahil sa kalikutan ng bata at wala ng iba pa. Pero gabi-gabi, hindi po ako pinapatulog ng aking konsensya, iba ang pakiramdam ko. Para talagang may kung ano. Pero wala akong ideya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudu, tuluyan ko na nga pong inako ang pagiging tatay sa anak ng best friend ko. Kapag day off ko ay inilalabas ko ang bata, ginagala at kumakain kami sa mga kainang nakikita lang daw niya sa TV. Ang saya-saya ko po kasi hinahayaan lamang ako ni Hera sa gusto ko dahil malaki raw ang tiwala niya sa akin. Isang araw nasa amusement park kami ng bata at sinabi niya sa akin na nagpapasalamat siya kasi dumating daw ako sa buhay niya. Na para raw akong superhero kasi niligtas ko raw siya. Nung una nagtaka po ako sa kung anong ibig niyang sabihin kaya tinanong ko siya. Kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya tapos ay umiyak siya dahilan para matarantana ako. Doon na sa akin ikinuwento ng batang lahat-lahat ng pang-aabuso na ginagawa sa kanya ng mismong ina niya. Galit po ako pero alam kong walang magandang patutunguhan ng galit pag pinairal ko yon. Kaya nga sinabi ko sa kanya na kakausapin ko ang mama niya para pagsabihan. Ayoko pong lumaking takot sa sarili niyang ina ang anak ng best friend ko dahil naging malupit siya rito. Kaya nga isang beses noong nandun na naman ako sa bahay nila ay humanap na kaagad ako ng tiyempo para kausapin ang masinsinan si Hera. Nung una distracted pa siya kasi panay ang ngiti sa kanyang cellphone, Papa Dudut. Hira, pwede ba tayo mag-usap? Ngayon na ba? Sana. Tungkol saan? Kasi busy pa ako rito sa… Sino ba kasing kausap mo? Napapansin ko maghapon ka na nagsa-cellphone ah. Huwag mong sabihin na yung katrabaho mo na naman yan. Eh kung oo, ano bang pakialam mo? Oh, bakit hindi ka na umimik dyan? Kanina lang ang dami-dami mo pang sinabi. Tsaka, ano ba yung gusto mong pag-usapan natin? Bilis-bilisan mo na lang kasi busy ako. May mahalaga kaming pinag-uusapan ng katrabaho ko. Sinabi sa akin ni Maxi na sinasaktan mo raw siya. Ano? Totoo ba yun? Sinasaktan mo anak mo? At naniwala ka naman sa bubwit na yun. Nag-iimbento lang yun ng kwento. Bakit ko naman siya sasaktan, Aber? Sabi niya naalala mo raw sa kanya yung tatay niya. Hira, hindi tama yung ginagawa mo sa anak mo. Kung nasasaktan ko man siya, pagdidisiplina ang tawag doon. Hindi pagdidisiplina yun. Pananakit yun, pang-aabuso. Ano bang alam mo sa pagdidisiplina? Eh hindi ka pa naman naging magulang. Tsaka mo ako pangaralan kapag naging tatay ka na at nagkaroon ng anak na kasing tigas ng ulo ng anak ko. Masyado kang mapapel. Hindi ko na kailangan maging magulang para hindi malaman ang bagay na yon. Ewan ko sa'yo, Felix, ang ingay mo. Pwede bang umalis ka na nga? Iwanan mo na kami ng anak ko. Akin na nga yung cellphone mo. Ano ba? Bitiwan mo nga cellphone ko. Akala mo ba hindi ko napapansin na panay chat ka dyan sa katrabaho mo? Ano ba kasi pinag-uusapan nyo? At parang palagi ka nalang tutok dyan sa cellphone mo. Wala ka nang pakialam doon. Masyado kang mapapil. Di ka nalang manahimik dyan sa tabi. May karapatan ako kasi… Kasi ano? Huhulaan ko. Kasi akala mo may feelings talaga ako sa'yo? Pwes wala. Akala ko rin meron pero wala talaga. Nung hinalikan kita, nung may nangyari sa atin, lahat yun, wala lang. Wala akong naramdaman kahit na ano bukod sa na-miss ko lang na may gumagalaw sa katawang ko. Pero sinabi mo sa akin na gusto mo na rin ako. Gusto pa lang naman pero hindi pa mahal. Magkaibang bagay yun. Tsaka hindi na naman lumalim yung pagkagusto ko sa'yo eh.
Siguro nanabik lang ako sa presensya mo kasi lagi kang nandyan. Tapos pinunan mo pa yung pangangailangan ko bilang babae pero hindi talaga kita kayang mahalin. Alam mo yun. Kahit ba konti, wala talaga? Hindi mo man lang ba sinubukan? Sinubukan pero wala nga. Hindi ka ba makaintindi? Akala ko pa naman matalino ka. Ibig sabihin ginamit mo lang ako. Pinaglaruan. Pinaasa. Bahala ka kung yun ang pagkakaintindi mo. Tsaka, huwag kang ang feeling, hindi kita pinaglaruan, hindi rin kita pinaasa. Ikaw yung kusang umasa na kaya kong suklian yung pagmamahal mo. Sa edad mong yan, sana alam mo na rin yung pinasok mo. Ang sama mo. Hindi na ikaw yung Hira na kaibigan ko. Matagal nang patay yung kaibigan mong yun. Simula nung umalis ako sa atin, marami nang nagbago sa akin. Kinalimutan ko na rin kayo, ang pamilya ko, mga kaibigan at kaklase, kasama ka na doon. Kaso, maliit ang mundo. Nagkita ulit tayo. Pero hanggang doon na lang yon, Felix. Hanggang pagkakaibigan lang talagang kaya kong ibigay sa'yo, kaya huwag ka nang maghangad ng hihigit pa doon. Tsaka, may iba akong gusto. Yan bang palagi mong kausap sa cellphone? Oo, kaya pasensya ka na kasi hindi talaga kita kayang mahalin. Nagkatotoo po ang hinala ko na merong ibang lalaki si Hira. At aaminin kong masakit, mas doble yung kirot sa pakiramdam. Matapos kong mapagtanto na ginagamit lang pala niya ako para sa sarili niyang pakinabangan. Pero sinantabi ko po yung sakit kasi mas inisip ko yung anak niya. Ayoko pong magkaroon ng ibang lalaki si Hera dahil hindi ako sigurado kung magiging mabuting tatay ito sa bata, Papa Dudut. Pero alam ko rin sa sarili ko na wala akong karapatan sa bata dahil hindi naman kami magkadugo. Ganun pa man, hindi ako tumigil sa pagpunta sa kanila at pagbisita sa anak niya kahit na pinagtatabuyan na niya ako. Masaya naman ako kasi laging excited ang bata kapag nakikita ako kaya hinayaan na lamang ako ng ina niya. Hanggang sa dumating yung isang araw na hindi ko po inaasahan, Papa Dudut. Masama na talaga ang kutob ko pagising ko pa lamang noong umaga. Tapos ay balisa na ako pagpasok sa opisina kaya nag half day po ako sa trabaho at walang pasabi kay Hera na pupunta ako sa kanila para bisitahin silang mag-ina. Bago yon ay dumaan muna ako sa bilihan ng donut kasi paborito yon ni Maxie. Pero laking gulat ko nang marinig ko ang iyak ng bata habang nasa labas pa lamang ako ng bahay nila. Dali-dali akong tumakbo papasok sa loob at naaktuhan kong niyayakap siya ng kapitbahay nilang babae na laging pinag-iiwanan ni Hira sa anak niya. Doon ko po nalaman, nakakaalis lang ng best friend ko tangay ang mga damit at gamit nito dahil matagal na pala nitong planong makipagtanan kasama ang lalaki nito. Hira, sagutin mo tawag ko. Ano ba? Ano ba? Kanina ka pa tawag ng tawag ah. Nasaan ka? Bakit nanay ba kita? Makatanong ka kung nasan ako, akala mo kung sino ka. Sagutin mo tanong ko. Totoo ba sinabi ni Maxie na umalis ka na raw? Na iniwan mo na siya? Oo, sabi ko sa kanya ipapaampong ko na siya sa mag-asawang walang anak. Total, gustong gusto naman nila si Maxie. Di kanila nakako para maging malaya na ako. Hira! Nasisiraan ka na ba ng ulo? Anak mo, ganun-ganun mo lang ipamigay? Ayoko na sa batang yan. Sakit lang yan sa ulo ko. Marami akong gustong gawin sa buhay ko, Felix. At hindi ko yun magagawa kasi nandyan siya. Sana talaga, iniwan ko na lang yan sa tatay niya eh. Ako na lang ang umalis para walang pabigat sa buhay ko. Napakasama mo. Iyak nang iyak si Maxie. Hindi ka ba naawa sa kanya? Hindi na. Kasi nabibingi lang ako sa kanya pag umiiyak siya. Kaya nga madalas ko yung masaktan kasi nakakairita talaga. Di inamin mo rin na inaabuso mo anak mo. Hindi ka lang masamang babae. Masamang nanay ka pa. Masama na akong masama, wala akong pake. Ayoko na sa batang yan. Naaalipad paran ako dyan. Kung gusto mo,
Wala kang konsensya, Hira. Sarili mong anak inabandona mo. Magulang ka. Paano mo nagawa yun sa kanya? Wala akong alam sa pagiging magulang kasi hindi ko naman naranasan magkaroon ng mabuting magulang noong araw. Tapos, alam mong hindi rin maayos ang pamilya ang kinalakihan ko. Kaya, ano pang aasahan ko sa sarili ko? Sana mas inisip mo anak mo kesa sa sarili mo. Hindi ka pwede maging makasarili, lalo na ngayon. Wala kang alam sa pinagdaanan ko kasi lumaki ka sa maayos na pamilya. Kaya nga inggit na inggit ako sa'yo noon kasi napakawalang kwenta ng pamilya ko. Tatay ko masamang tao, nananakit. Nanay ko diktador, pakialamera. Tapos yung kuya ko, hindi kami magkasundo. Nakakapagod na. Kaya nga sumama na lang ako dun sa jowa ko. Nakipagtanan ako kaso sira ulo rin pala kinatagalan. Hira, hindi ka ba natatakot sa karma? Paano kung maulit-ulit yung pinagdaanan mo dyan sa bago mo? Magkakaanak kayo tapos ano? Iiwan mo ulit katulad ni Maxi? Hindi ko alam. Wag naman sana. Ewan ko sa'yo, Hira. Gusto kitang intindihin pero hindi ko talaga kaya. Mga katwiran mo kasi baluktot. Hindi na tayo mga bata. May anak ka na. Kaya dapat umasal ka na bilang magulang. Huwag mong takasan yung responsibilidad mo sa anak mo. Hindi mo na mababagong isip ko, Felix. Kahit na anong sabihin mo, desidido na ako magsimula ng bagong buhay na hindi kasama si Maxi. Kaya kung pwede lang, pabayaan mo na akong sumaya. Ibang klase ka. Sana hindi ka karmahin sa ginawa mo. Kasi pag nangyari yun, hindi mo na ako makikita. Hindi na kita matutulungan. At wala ka ng anak na babalikan. Eh, di mas maganda para magkanya-kanya na tayo. Hello? Hira! Tulala po ako matapos kong makausap si Hira sa telepono, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na gano'n na lamang niya kadaling iwanan ng anak niya na para bang isang tuta. Hindi na ba talaga siya naawa sa bata? Iyak ng iyak si Maxi na yumakap sa akin habang inaalo ko. Binilungan ko po siya na huwag siyang matakot kasi habang nabubuhay ako ay hindi ko siya pababayaan. Marami pong nangyari, Papa Dudut, na masasabi kong nakakapagod pero worth it dahil sa huli ay legal ko nang nakuha ang kustodiya ng pag-aampon kay Maxi. Hindi ko na lamang po yun idedetalye pero masaya ako kasi sa wakas ay nagkaroon ako ng anak sa katauhan niya. Mabait na bata si Maxi, matalino, gwapo at madaldal. Kaya nga hindi ako lubos makapag-isip kung paano nagawa ni Hera na iwan at kalimutan siya. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay papa na ang tawag sa akin ni Maxi at anak na ang turing ko sa kanya. At bilang magulang niya, pinangako ko sa kanya na bibigyan ko siya ng magandang bukas at komportableng buhay. Malapit din po si Maxi sa pamilya ko at kinakagiliwan siya ng mga magulang ko, Papa Dudut. Bagamat nung una aaminin kong malaking adjustment ang nangyari, lalo na at detalyado kong kinuwento sa kanila ang lahat-lahat. Sa huli ay masaya ako na lumaki ako sa isang pamilya na namamayani ang pag-ibig at pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Yun din po ang eksaktong uri ng pamilya na gusto kong kalakhan ng anak ko. Kung tungkol kay Hira ang tatanungin ninyo ay wala na po akong balita sa kanya. Sa loob ng ilang taon ni anino niya ay hindi na nagparamdam sa anak niya. Kaya naman kumbinsido na akong wala na talaga siyang pakialam kay Maxi. Kaya sa abot ng makakaya ko ay pinupunan ko po ang pagkukulang na yon sa puso ng anak ko bilang magulang. Papa Dudut, kung tatanungin ninyo ako kung masaya ba ako sa buhay ko sa ngayon ay opo ang isasagot ko. Bagaman marami akong sakit at kabiguang pinagdaanan. Lahat ng iyon naman ay aking nalagpasan at masasabi kong biyaya ang pagdating ng anak ko sa buhay ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko, Papa Dudut. God bless sa programa ninyong Barangay Love Stories and more power po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Felix. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 For